Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyektong programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, mga tatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama natin paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat ng Bangsamoro. Ngayon po ay April 12, 2025. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Assalamualaikum. Ako yung Bangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum. Ito yung Bangsamoro MJ Alvarez at your service. Napapakinggan po tayo ng live ngayon Bangsamoro sa DXMS AM Radio Bida. 882 po yun sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7 at sa DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So AM o FM man kayo nakatune in ngayon, mapapakinggan niyo pa rin po kami. At syempre napapanood tayo sa Facebook pages ng MSSD Region at Twitter branches ng MSSD, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Nandiyan din tayo sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Production at ganoon din sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, naririnig niyo tayo ngayon sa Tawi-Tawi. Live tayo sa Tawi-Tawi Radio, Suara Tawi-Tawi 99.1, DXSL, Sunlight FM. Subuhin ka ang Kermon. Oo. Nakakalimutan ko Tawi-Tawi. Memorize ko talaga yun. Memorize ko na yan. Oo. Bukas po yung ating hotline number sa Bangsamoro. Mag-text lamang po kayo sa inyong mga comments, suggestions, or kung may mga inquiries kayo o tanong tungkol sa ating mga programa. 0919-480-4265. Sa mga naka-Facebook Live po ngayon, pa-flash po namin sa screen ninyo ang aming pong hotline number para po sa mga queries, questions, suggestions ninyo sa mga programs natin. 0919-480-4265. At po sa mga nasa bahay po nila, no? Isulat nyo na yan. Save nyo na sa mga phone book nyo yan. Pwede kayo mag-chat din sa ating messenger sa official Facebook page natin, Ministry of Social Services and Development. Always po naman nabukas yung channels natin 24/7 para po naman tanggapin yung mga positive or negative comments ninyo. At ipaparating natin yan sa mga respective departments ng MSSD. Sumasagot tayo kaagad kapag may mag-text 0919-480-4265. Ayan. At syempre pasalamat tayo dahil naging posible ang ating radio program Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa ating butihing Minister Attorney Raisa Jajuri. Maraming salamat Minister Jajuri and good morning to you. Bati muna tayo sa ating mga top fans and sharers. Thank you so much po sa inyo and good morning. Ella Kamsa, ganun din kay Quezon City, Alea, Jamaica, Sharif, Diego, and Shan Bakuna. Sa mga live audience natin. Ayan, MM Sunsuwat. Ayan, good morning, watching here. At Samra Lumangay. Salam sa inyong dalawa, Samra Gyaman. Ito, ng saan kayo here niya? Watching here. Hindi naman namin tayo nakikita. Kasi nag-watch siya ngayon. Online. Ayan. Si Samra naman ay watching from Dato Udin, Sinsuat Maguindanao. At sa mga ating friends din na mga nag-watch in Nene,
Siyempre ang ating WWP, Women's Welfare Program, FOCAL, Ma'am Faida Insana, thank you so much for the support. Sa mga abangers po natin, what's your name? JB Rioyan pa yan. Rioyan pala. Hasmin Tuka, ganoon kay Surya Mansul, Nakibol, and Dibay Boton. Dibay Boton, good morning sa inyo. Ismael Adap Grande, assalamualaikum, umagang kaganda ka bang Samoro? Ayan. Alright, so ano pang pag-uusapan natin ngayon, MJ? Okay, sige. So, mahalaga ang pag-uusapan natin today kasi 6th anniversary ng pagsasabatas ng Republic Act 11310 o 4Ps Law. No? So, 4Ps, blockbuster naman tayo ngayon. No? Kumusta na ang 4Ps implementation natin? No? Ang 4Ps, sa bagay mamaya ay isa-isahin, no, ng ating mga guests. Ito ay isang National Poverty Reduction Strategy, no, buong nationwide ito, provides conditional cash transfer po sa mga mahihirap na household sa maximum po na 7 years. So ngayon, ang tanong natin, kumusta na? May pagbabago pa matapos ang pagsasabatas 6 na taon na nakakaraan. 6 years na eh, so 7 years yung maximum. Dapat mag-graduate na talaga yan next year. Next year ay mawawala na talaga yung mga naunang nagpalista. At papalitan na yan ng bagong mga registrant. Ang topic natin today, usapang 4Ps, patuloy pa rin sa paglaban sa kahirapan sa Bangsamoro. Makakasama po natin ngayon, mga kabangsamoro, ang Regional Beneficiary Data Officer ng 4Ps, Muhammad Plaza Imam, at ganoon din sa Regional Monitoring and Evaluation Officer ng 4Ps BARM, Hanin Ampuan Tanggol. Good morning po sa inyo and welcome sa Bangsamoro Muna MSS Teachers Circle. Sino mauna? Sino mauna mag-greet ba? Greet mo kayong dalawa para mawala yung ating kaba. Yeah, so Hanin po muna. Malayo yung mic mo, sir. Ilapit natin sa sige pa po. Sige pa po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga pakinig. So ngayon po ay pag-uusapan po natin ang Pantawi Pamilyang Pilipino Program. Magbibigay po kami ng updates and accomplishment po natin sa BAR noong 2024. Sir, palapit lang po ng microphone, sir. Hindi po talaga tayo marinig. Lapit talaga yung ipol nyo. Pasigila lang po doon sa bibig po ninyo. Yun. Okay. Ayun. Sige. And si Sir Den. Pabatiin natin si Sir Muhammad Plaza Imam. Assalamualaikum po sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Sige, simulan natin. Ang ano natin, no? Ito muna mga questions. Quick background muna. Quick background muna. Ito 4Ps. Anong 4Ps? Kasi nung nilagay natin ito, in-advertise natin, yung teaser natin, may magtas-anong pa rin. Ano itong 4Ps? Paano ba makapasok ng ganyan? So, very quick lang po, Mr. Hanin. Ano ang 4Ps program para saan ito? Okay. So, ang Pantawi Pamilyang Pilipino Program ay isang human development measure of the national government na nabibigay ng conditional cash grants sa mga poorest of the poor para ma-improve yung health, nutrition, and education ng mga batang nasa edad na 0 to 18 years old. Okay. So, ano natin? Pag sinasabing conditional, di ba kasi mga conditional, ibig sabihin, may mga kondisyon na dapat yung sundin para manatili kayo sa programa. Exactly. Hindi po ito So, hindi po manatili bago makapasok? Bago makapasok, meron na. At para manatili. Ayun na, meron kayong dapat na sundin para po naman makapasok kayo at meron mga criteria para makapasok at may susunding mga kondisyon para manatili sa programa. Yun. So, ilalim sa anong batas ito, Sir Hanin? So, ang 4Ps ay naisabatas or tinatawag na Republic Act 11310 or 4Ps Act na isabatas noong April 17, 2019 as a permanent poverty reduction strategy of the government. Nakasaad po sa Memorandum Circular Number 10 Series of 2022 or the guidelines of the implementation of the Kilos Unlad 4P Social Case Management Strategy na ang programa ay nagpo-provide na conditional cash transfer to poor household for a maximum of 7 years. Dahil nga nag-isabatas po ito, ma'am,
nag-limit po ang programa ng pagbibigay ng cash conditional cash transfer sa maximum of 7 years sa mga qualified beneficiaries. Sige. So, 7 years, no? Ibig sabihin, dahil nga itong iklaro natin, national program ito, nationally funded program ito, no? Hindi ito MSSD program. Si MSSD lang ang nag-implement dito sa Bangsamoro, okay? Iklaro din po natin yan. Ayan. So, ngayon, isa-isahin natin, Sir Tanggol, yung kumusta na ang latag? Ilan yung mga naging beneficiaries ng Bangsamoro mula nung nag-umpisa tayo dito sa bar? At gaano rin karami yung expected na magtatapos. 7 years na yun. So, 7 years I think first time natin, hindi mo siguro first time, pero ilalatag natin ilang mga tao ito. Kasi akala kasi ng mga tao, ibilan lang yung mga na-reach, no? And then may mga makapasok na rin pero hindi pa sila nabigyan ng slots eh. Dahil walang makalita. May mga waiting pa. Sige, ilatag natin, sir. Okay. So, last 2024 po, mayroon po tayong active beneficiaries na average of 253,824 from period 1 to 6. Kasi ang pantawid po, minomonitor po natin ang mga beneficiary, ang compliant po ng ating beneficiary from period 1 to period 6 po. So, ang average po ng active beneficiary natin is nasa 253,824 active beneficiary. Ano yung period 1 to? Ano yung timeline niya? Okay. Ang period 1 po, ito po yung first period po natin is January to February. Tinatawag natin na period 1. Ito po yung minomonitor natin yung compliance po ng mga full-fees beneficiary. So, period na naman, doon din po, March to April, so ganun din hanggang December. So, every 2 months. Every 2 months. Alright. So, ibig sabihin, sa buong 2024, meron tayong 253,824 na mga beneficiaries. Sir, bakit sa numbers, tumataas tapos bumababa yung total? Ano po nangyayari dyan? Minsan po kasi hindi po specific yung beneficiary natin kasi halimbawa for this certain period ay marami po yung compliant na beneficiary. Okay. So halimbawa period 1 pwedeng tumaas, sa period 2 naman is pwedeng tumaba, depende po sa compliant ng ating mga active beneficiary. Kapag hindi ka compliant, may mga period na hindi ka mabibigyan ng benepisyo. Yes. Quick lang tayo kasamang Jeff. Ano itong compliant? Ang compliant po, ito po yung kino-comply ng mga ating purpose beneficiary. Mayroon po tayong for education, for health naman po, and mayroon din tayong family development session. Ibig sabihin, yung education, nag-aaral yung mga bata enroll po sa purpose. Nasa ano po sila, yung nasa daycare, elementary, junior, and senior high. Yun po yung coverage po natin sa education. Pag pumapasok ang anak nyo na member ng 4Ps, check. Okay, so hindi naman ito kung nag-aral ba talaga. Yes. For health naman po, ano naman po ang dapat nila sa health naman po is minomonitor po ng ating mga field workers po yung mga anak ng beneficiary na 0 to 5 years old, dapat po nag-check up po sila sa okay. Yes, and yung mga buntis din po. So, immunization, no? Deworming, yung mga buntis din, nagpapinapan. Remember, every 2 months itong checking, yung evaluation, kung kayo ay compliant. At dapat, padala din sila sa family development session. Every month meron. So, sa kada period, may 2 family development sessions. So, dapat umattend sila. No? Kasi every 2 months na ito. So, monthly yung family development session, ibig sabihin, 2 SDS sila dapat nakadalo sa per period. Sige. I-quick lang natin kasamang Jeff habang sine-check ni Sir Tanggol yung kanyang slide. Yung mga SDS topics natin, napakaganda po, no? Meron tayong health and well-being,
merong nutrition, merong education, merong financial literacy and entrepreneurship. Mamaya isa-isahin natin yan. Ngayon, ang tanong ko naman, sir, ay... Magkano? Magkano na nilabas na pera dyan? For last year ito, sir. So for last year po, mayroon po tayong active or compliant beneficiary. Ang conditional cash transfer, ito po yung amount na nare-receive ng ating mga qualified household beneficiary na nagko-comply po. So yung mga nabanggit po natin kanina ng mga conditionalities ng program. So base po sa record namin, mayroon po tayong 259,390 household na naka-receive ng grants with an amount of 4,360,062,400. Ganun kalaki ang binibigay ng gobyerno para tulungan yung mga nasalaylayan, no? Ng mga talagang pinakamahihirap na mga Pilipino. Dito sa Bangsamoro Region, 259,000. It's almost 260,000. Ganun karaming households yan ang tinutulungan. So every year, mga 4 billion, no? More or less 4 billion ang ginagasto ng 4Ps ng national government para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Sige. So ngayon, ano itong SWIDI? Ano itong Social Welfare Development Indicators? So, ang Social Welfare and Development Indicators ay isang tool naman ito na ginagamit ng policies para ma-assist po natin yung well-being po ng ating mga purpose beneficiary. Ang purpose nito ay ma-determine natin ano yung current na status of well-being para ma-monitor din natin kung may pagbabago, ano yung mga improvement sa buhay ng ating mga beneficiary. Isa din po itong tool para ma-identify po natin ano yung specific intervention and support na kailangan nila para ma-reach po nila yung tinatawag natin na level 3 or the self-sufficiency para maka-exit na po sila sa ating program. Kung makikita natin, MJ, merong 3 levels yan. 3 levels yung SWIDI administration. Merong survival, may subsistence, and self-sufficient. Pwede ba natin explain konti sa ano itong tatlo na yan? Ang level 1 po, or ang survival, ito po yung mga beneficiary na talagang sila po yung poorest of the poor na hindi po nila kaya. Ang level 2 naman is tinatawag natin na subsistence. Ito naman po is merely na-meet naman nila yung mga basic needs nila, pero wala pong sobra. Sakto lang. Sakto lang. Okay. So, ang self-sufficiency para mas maintindihan po natin or ito yung mga nag-level 3, kaya na po nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, kaya pinapa-exit na po natin sila sa ating program. So, kung manotis mo ang data MJ 2024, mas marami na yung self-sufficient kaysa doon sa nasa survival level. Ibig sabihin nag-improve tayo. Kasi bali dito sa administered SWIDI natin, annual kasi itong ginagawa. So, last 2024, ang na-SWIDI natin is nasa 216,348 and out of this, nasa 6,448 ay nasa level 1 and 202,462 naman ay nasa level 2 or the subsistence, and level 3 naman mayroon tayong 7,438 na nag-level 3 na ito ay napag-graduate na po natin sa ating program. So napaka-konti na lang nung nasa survival level ha. So saan dito banda yung sinasabi na Sub-Saharan Human Development Index, MJ? Pero sakto, ang marami pa rin 202,462. Yung sakto na talaga, hindi na pwedeng mag-1. Well, at least that's need, no? Median siya na lifestyle. Hindi na tayo doon sa wala talaga, walang makain. Halos mag-survive na lang. Pero ito siya, itong 200 plus, 200 almost 260,000 ay very few pa rin ito actually. Sa napakaraming mahirap na mga bangsa. Ito siya ay serve lang. Yeah, ito yung mga na-serve. Ayan. So mamaya, tatanungin din natin si Sir kung kumusta yung mga, kasi meron pa rin talagang mga mahihirap pero hindi nakakapasok. Paano sila makakapasok at ano ang kailangan nilang gawin? But before that, sagutin muna natin itong tanong. Mayroong tanong dito si PA. Pag non-compliant sa beneficiary for P1 to P2, and pag naging compliant na siya in P3, retroactive pa ba sa kanya yung P1 and P2?
non-compliant siya sa P1 at P2 at naging compliant siya sa P3. Ang pag-measure po kasi natin dun sa cash grants na nare-receive po ng mga beneficiary, kung compliant, hindi po siya compliant for a certain period 1, period 2, wala po siyang ma-receive sa period na yun. Sa period 3, kung naging compliant po siya, so dun po sa specific na period, dun po yung ma-receive. Ayun. So, nasagot na po Miss Yam, ha? Oo. So, kung anong period siya compliant, yun lang yung bibigyan siya ng support. Okay? Ayan. Sige. So, ngayon makita natin, ano itong, klaro naman, no? Ano itong enhanced support services intervention? Bahagi pa rin ito ng 40. Okay. Ito ng programa, ito naman ay under din po ito sa Pantawid Pamilyang Pilipino. Anong kaibahan nito? Ang kaibahan po nito, ang Enhanced Support Services Intervention ay exclusive po ito sa ating mga kapatid na mga indigenous people. Ang coverage po ng area is yung mga IPs na nasa geographically isolated and disadvantaged area. Okay, so hindi ito sila bahagi doon sa 250 plus? Separate to? Sila. Beneficiary din po sila, pero may additional intervention po tayo sa mga kapatid natin na indigenous people. Okay, so ano yung additional dito? Mga livelihood din po, ma'am. Anong livelihood po? Marami po yung nabigyan natin, halimbawa, base po doon sa mga naging resulta ng tweeting po natin, ano yung mga kailangan nila na intervention. So, nag-augment po doon ang ating ESSA. Okay, sige. So, balikan natin yung family development sessions kasi ito tayo talaga ay very advocate nitong mga family development sessions kasi more than the money that we are receiving, importante yung food for the ano tawag dito? May makukuha tayo. Food for the thought. Wala ako Food for the brain. Food for the brain, no? Oo. Importanteng meron tayong knowledge, no? Marami tayong nalalamang bagong impormasyon para magbabago din yung mga pananaw natin sa buhay. Isasahin natin, Sir, ilan na yung nagawa nating sessions at ano-ano yung mga topics? So, alam po natin na discussin natin na ang family development session ay isa sa mga conditionalities ng ating programa. Ito ay monthly na kinakandak sa ating mga parents group. Ang target po natin na dapat handakan natin ng family development session ay nasa 286,626. And base sa record po natin, ang na-providean po natin ng family development session ay nasa 262,744 or ito yung mga beneficiary na naging compliant sa family development session. Paano naman po ninyo na monitor at na-evaluate kung nag-sync in ba yung mga tinuturo sa family development session? Kasi pwede kasing umaten. Para naiintindihan ba? Pero na-apply ba nila? Na-apply ba nila yung mga tinuturo doon? Naiintindihan ba nila yung mga tinuturo doon? How do you evaluate this participants, sir? Yes po, sir. May mga case manager po tayo. So, sila po yung nagkakandak ng family development session. Base po sa module na binibigay. Kasi may nationwide, may ano pa tayo, module na binibigay sa national po. So, minomonitor po ito ng ating mga case manager kung ito ay na-implement. May mga natututunan po sila sa mga topics na nadidiscuss po during family development. Kasi napakatagal ito, Jeff, kasi hindi mo sila mamomotivate pupunta doon sa pagpaprenatal, magpa-immunize ng mga anak nila, magpa-deworm ng mga anak nila kung hindi nila naintindihan ang kahalagahan ng significance ng health and well-being, yung nutrition, diba? Oo. May mga ibang bata naman na hindi nila pinapaaral kasi magtatrabaho, tutulong sa mga parents na lang na sobrang hirap ng buhay. Pero again, dapat maintindihan ng mga parents natin yung kahalagahan ng education. Meron namang tinatawag na youth development sessions. Bago sa pandinig ko yun, parang
Bago lang ba ito o laging ginagawa nyo na talaga ito dati? Nagawa na din siya pero ito po, ang Youth Development Section ay para naman ito dun sa mga anak ng full peace beneficiary. May tinatawag po tayo na section-based kinakanta naman ito para dun sa mga anak ng full peace beneficiary na nag-aaral in coordination with the school po kung saan sila nag-aaral. Same topics ba? May mga topics din po na binibigay sa kanila. And Mga topics na responsive sa youth. And mayroon din po tayong tinatawag na camp-based. Ito naman ay pinakandak natin doon sa mga beneficiary na mga out-of-school youth. Okay. Itong session-based, ito yung mga nag-aaral. Yes. Okay. Yung mga camp-based, yun yung mga OSY, mga out-of-school youth. So, paano ito ginagawa, sir? Yung mga session-based natin sa school ba ginagawa? Yes po, nakikipag-coordinate po ang ating mga case managers sa mga school, partners sa mga school po natin. Okay. Tapos itong mga camp-based, doon mismo sa community. Parang din po sa ginagawa sa family development sessions. So, for example, kasi kung anong mga topics itong ating youth development sessions, kasi importanteng malaman natin kung ano yung topics, ano? Kasi kung yung mga parents natin, pati sabihin nila yung kanilang mga anak na napaka-importante, napakahalaga ng mga topikong ito dahil nakakatulong ito sa atin para mas maintindihan natin yung mga bagay-bagay. Meron bang halimbawa, how to be responsible children to your parents. Siguro mga reproductive health yan. Adolescents. Yan. Puberty, yung mga ganun, para maintindihan. Yung anatomy. Management, ganyan-ganyan. Para paano pagkasahin ng mga baon. At time management din. Paano kasahin ng mga baon? Paano pagkasahin yung mga baon? Para pagkasahin ng mga baon, lalo na ay... Paano natitipid ka pa? Ayun. Alright. Sige, 8:28 na po ng umaga, Kabangsamoro. Sa pagbabalik natin, puntahan naman natin yung ano mga ways forward, ano ang mga plano for this year, no? Or kung meron mga challenges, mga kahirapan sa pag-implement. Correct, at paano ito nare-resolve ba? Yes. Using the mechanism na meron, C4Ps. Magbabalik po kami, dyan naman po kayo. Bangsamoro muna! Shafi Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalbot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sakitin niya. Tama na po! Ayoko na po! Maawa na po kayo! Nasasakit na po! Nagkilala ba kayong bata na sinasabit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man na nagkakatanding. Ako si Toral, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at rinig na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na magbigyan ng sapat na edukasyon. Mapaunlad ang ating kakayahan habang nagbibigyan ng pagkakataon na kapaglaro at nakapaglibang. Karapatan natin na magbigyan ng proteksyon laban sa pag-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol ang kasaluhan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at maging pilang ito.
Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free ang Samoro Community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Board. Ano bang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda? Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naganda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD Farm at your service. Babalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama din pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alfred. Bago po natin dakuan ulit yung ating mga bisita, MJ, ay mag-update muna tayo. MSSD Updates. Monitoring sa mga Children Development Centers sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur isinagawa. May update para sa atin si Aljawar Musa, di ba? MSSD Updates. Maraming salamat kasamang Jeff at MJ. Assalamualaikum at magandang araw mga kabang sa Moro. Matagumpay na naisagawa ng MSSD Regional Office, katuwang ang mga engineers mula sa Office of the Chief Minister at Commission on Audit ng BARM, ang malawakang monitoring at inspection para sa kabuang 108 Child Development Centers o CDC sa iba't ibang bahagi ng Maguindano del Sur at Maguindano del Norte. Mula April 7 hanggang 11 ngayong taon ay binisita at sinuri ng monitoring team ang 99 na newly repaired at 9 na newly constructed na CDCs, mga pasilidad na bahagi ng rehabilitasyon matapos ang matinding pinsala ng Bagyong Paeng noong October 2022. Layunin ng monitoring na ito na ma-verify kung tapos na ang mga proyekto at masiguro ang kalidad ng pagkakagawa ng mga repair at construction. Ang mga CDCs na ito ay pinondohan sa ilalim ng contingency fund ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Government. Kabilang sa mga lugar na nabisita ang mga bayan ng Dato Angal Timbang, Indulungan, North Pupi, South Pupi, Ampatuan, Raja Boyan, Dato Salibo, Dato Saudi Ampatuan, Dato Muntawal, Northern Kabuntalan, Sultan Kudarat at Matano. Kasama rin sa monitoring ang mga program focal persons at staff mula sa Planning and Development Division ng MSSD upang matiyak na maayos ang koordinasyon sa bawat site. Ang hakbang na ito ay patuloy na commitment ng MSSD sa pagbibigyan ng ligtas at maayos na learning spaces para sa mga batang Bangsamoro. Dahil ang maayos na kinabukasan, nagsisimula sa maayos na pasilidad. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po, si Aljawar Musa ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Aljawar Musa. MSSD para sa Bangsamoro. 8:34 na po ng umaga sa Bangsamoro. Hi muna tayo sa ating Nandito na natin live natin audience. mga live audience. Good morning, assalamualaikum, Dato Benga, Kawasaget, Dato Benga, Yampi. salamat sa 10 stars. Kem, ayan, watching from Manao del Sur, Bacolod, Chalawi. Jadida Chan UM, thank you so much. Oy, Manay Jude, thank you for watching. Yuk MJ, ayan, Hello. thank you so much. Ayan, oy, ang aking si JJ from the World Food Program, thank you for watching JJ. And DJ Mo, thank you for the support. Ayan. Sandy Maklakwa, hello. Bashar DS, watching from Sultan Kudarat, thank you so much.
Hello sa mga taga-Kabuntalan, Maguindano del Norte, especially kay Farida Karim na tinig at nanonood daw sila. Makadato so highly, the third. Watching from Malabang Lalo del Sur. Ang dami nating taga-Lanao, ha? Oh, yan. Hello kay Sister Hood, Noems. Tama na. Watching from Jensen. Ayan. Jocelyn, good morning. Salam everyone. Jocelyn Lorraine. Ayan. Jalila Alibaser. Frazier and Frazer Gno. Okay, watching. Tapos meron tayong mga award ng most participative audience. Mananalo na si Yam PA. Ayan. Thank you, Ma'am Yam. Thank you, Ma'am Salamat. Yam. Ayan. Kasi forever na mahal niyang MSC. Ang tanong ni Ma'am Yam, ano daw po yung mga challenges? Yan. Grabe ang mga challenges. Lalo na doon sa mga case managers na na-encounter daw nila during the course of their work. Mamaya sasagutin niya natin yung mga guests. Ma'am Nina D, thank you for watching. Carro 05, regarding Pantawid program at seniors po, kailangan po ba kailangan po ba pakialaman yung mga barangay officials na hindi po? Kailangan po ba pakialaman ng mga barangay officials yung 4Ps at seniors program? Wala pong handyan ang mga barangay officials. Hindi po kasi programa yan ng mga barangay. So, yun ang sagot dyan. So, kung meron kayong nalalaman na nakikialam, kinukuha, binabawasan, mag-report agad sa ating hotline number. Magsumbong kaagad. Don't worry dahil we will keep your identity secured and private. Of course. Kaya mag-iimbestiga para malaman namin kung talagang totoo yung report ninyo at gagawa ng kaukulang aksyon ng MSSB para dyan. Klaro po yan na dapat hindi nakikialam si barangay sa mga kung ano mga programa ng MSSD dyan sa lugar ninyo. Unless involved talaga sila. Correct. Unless sila yung nag-initiate at tumutulong lang sa MSSD. Pero pag MSSD program yan, wala po silang pwedeng gawin. Wala po sila dapat kamay dyan sa mga programa niya. Sir Jalil, thank you so much. Listening from 92.7 FM. Ano 92.7? Oo. DXOL. Happy FM. DXOL. Ayan. Thank you so much. Eileen Amirol, watching from Bunga, Tawi-Tawi. Salamat sa mga taga-Tawi-Tawi. Hello sa mga taga Lanao del Sur. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa mga taga Tawi-Tawi, hello. At saan pa ba? Dito din sa Cotabato City, ilang mga barangay nakikinig talaga sila sa atin ngayon. Alright. Mas usapang 4Ps talaga, blockbuster yan. Blockbuster Maraming mga talaga. tanong dyan. Sige, punta tayo doon sa unang-una challenges muna. Sagutin natin, Ma'am Yam, yung mga yung tanong mo. Ano-ano yung mga challenges? Challenges in general, at ano-ano naman yung mga challenges na na-encounter ng mga case managers na assign doon sa mga kanilang lalo mga na sa assignment. mga pag-assess during the assessment. Sasagutin sa atin ni Sir Muhammad Plaza Imam, ang Regional Beneficiary Data Officer ng Fortis BARM. Hello sir, sige po. O sa ating mga tagapakinig. Ito po yung ating mga challenges po, no, yung mga face ng Fortis program, no. Number one is yung access natin ng access of services to the GIDA areas, no. And number two, meron po tayong limited services of partner agencies. Number three, lack of complete legal and supporting documents ng ating mga beneficiaries. Then number four, yung lack of automated teller machines, ATM natin sa mga GIDA areas natin. Ano ba yung GIDA areas? So yan ba yung yan ba yung mga lugar na nasa Star Wars? Mali ang joke po, te. Pero natawa ako. Diba? Natatawa din yung kapatid mo ngayon. Grabe yung GIDA, sir. Sige, isa-isahin natin, sir. Bakit challenge ang access ng services natin sa GIDA area? So, ang GIDA po is ito po yung ating geographically isolated and disadvantaged areas, no, sa ating sa farm. So, wherein nahihirapan po yung access natin doon kasi malalayong lugar po ito. Ayan. Malayo sa bayan, baga ganon. Minsan hindi makaya ng transportation. Opo. Kailangan lakarin. Lalakad ka, tatawid ka ng ilog. Kailangan ng kabayo. Yan yung mga talagang ang hirap talaga abutin. At usually, hindi nakakatanggap ng mga tulong sa gobyerno at sa mga NGO. Kasi hirap talaga silang abutin. So, bakit challenge ang partner agencies? May mga po kasi may mga limited lang po na na-offer sa atin ng mga ating mga partner agencies, no, sa mga ating yung mga
mga partners natin na for example NHTE or yung PhilSys, may mga limited lang po na services na itutulong natin sa program or sa mga ating mga beneficiaries. Baka yun naman talaga ang kanilang mandate, hindi mo pwede silang bigyan ng trabaho na hindi naman nila mandate. Yung tanong ko doon, anong ginagawa ng mga partner agencies natin doon sa 4Ps? Oo. Ano usually yung kanilang participation? Yes po. For example po, meron po tayong registration ng ating mga beneficiary sa National ID po, no? Yung partners po natin dito is yung PhilSys. Yun. Opo. So, nag-partnership po ang 4Ps at ang PhilSys para matulungan po yung mga beneficiary natin na makapag-register po sa PhilSys National ID. Kasi yun ang isa sa mga kailangang requirements. Yes po. Yung birth certificate registration. Yes po. Sorry. Lalo na po sa PSA naman yun. Opo. Lalo na po para sa documents na kailangan nila para sa pagkahalis ng kailang mga cash card. So ano yung challenge doon? Bakit sinasabi na may challenge doon sa limited na access? Hindi ba na sila sumasama kapag nasa Jeddah area yung lugar at hindi nila? Yes po, sir, in addition po sa kasi nabanggit po natin kanina yung social welfare development indicators. So, ito po itong tool para ma-identify po natin ano yung mga intervention na kailangan ng ating mga 4Ps beneficiary para ma-reach po nila yung level 3. So, halimbawa may mga bahisa na ginisutan ng ating CD na doon ano yung mga needs na kailangan nila. And may mga partners po tayo sa local government, sa ating national government agency, pati ang mga CSO and private sector. So, nakikipag-partner po tayo sa kanila kasi hindi po kaya ni Pantawid na i-provide lahat ng kailangan ng ating mga beneficiaries para masuportahan po tayo, nakikipag-partner po tayo doon sa mga agency na nagbibigay ng intervention base po sa identified intervention po ng ating mga beneficiaries. Okay, ayan. Sige. So, at least na-explain nyo, no? Kasi nga, kailangan natin yung ating mga partner agencies, NHTE, Philippine Statistics Authority, dahil sila yung for education, siyempre, NHTE, no? Yung ating PSA, sila yung mga birth certificates, PhilSys is National ID. At ito yung mga kailangan para may requirements maipasa ng mga applicants, yung mga para maging beneficiary. Sige, ano pa po mga challenges? Yung number 3 po, yung nabanggit po natin kanina, no, yung mga lack of complete legal and supporting documents po natin ng mga beneficiary. Gawa ng pag magpa-process po sila ng cash card, kailangan po kompleto ang kanilang mga documents. Pero po kasi tayong requirements, no, sa pag-process ng ng ating cash cards, halimbawa ang national ID, driver's license, unit or passport. Kasi ito po yung mga primary ID na kailangan meron ng beneficiary natin para sa kanilang identification. Pero yung mga mahihirap, sir, wala niyang mga unit. Opo. Oo. So, ano ang ipapakita nila? Wala niyang mga driver's license. Ano ipapakita Kaya nila? nilagay niya sa challenge. Parang business defense ba? Nilagay niya sa challenge. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, yung ating mga beneficiaries, yung mga gustong maging bahagi ng 4Ps, na napakahirap, ano yung mga kailangang mga ipapakita nila? Kasi kung unit of driver's license, wala sila. Hindi naman requirement ang unit kung wala. Hindi naman yan siya. So, certificate lang. Certificate, marriage contract, ganyan. Meron din sila. Kung meron passport kasi nag-abroad na dati. Paano kung ito nakasal? So, walang marriage contract. Walang marriage contract. So, yung pinaka-basic na kailangan. Birth certificate. Yes po. Pero so far, nako-comply naman nila kahit na may content challenge dyan. Meron naman po silang compliance doon sa mga documents. Yes po. Marami na po ang nakapag-comply sa atin ng mga beneficiaries, no. May mga ilan lang po na kumbaga challenges lang din, nagkakaroon lang po ng hindi pagtugma ng ID nila doon sa ating nakalagay sa ating system sa 4Ps. So, kailangan po nila magpa-update po sa atin. Ano po yung correct na spelling na pangalan nila nasa document po nila. Paano pag wala sila talagang mga documents at
hindi sila makakuha ng kanila pong cash card. Pero bang other mode of payout na pwede nilang i-avail aside from the cash card o cash card talaga? Pag wala silang cash card, hold mo na yung kanilang payout. Kung sa ngayon po man is cash card. Cash card na talaga tayo. Hindi na talaga manual. Wala na. Bakit na tayo cash card na ngayon? Para lang mas maintindihan? Kanya po cash card na po yung ginagamit natin dahil para masigurado po na itong mga benefit, kung sino po yung may-ari ng grant, siya po yung makaka-receive ng grant na binibigay. So, sabi sa challenge ay lack of ATM machines doon sa mga lugar kung saan supposedly meron. So, ano ginagawa sir pagka walang mga ATM machine? Paano sila nakaka-payout? Bababa sila. Opo. Doon sa mga lugar na meron. Yes po. Usually po, bumababa po yung ating mga beneficiaries talaga para makapag-withdraw sila sa kanilang mga cash cards, no? Tapos, meron naman din po tayong tinatry na mag-reach out sa ibang partners, no? Ang 4Ps tulad ng RCBC. Meron akong kumbaga ginagawang kasunduan po na para maka-establish ng mga ATM po sa mga areas na wala po yung mga tawag dito, mga ATM sa land bank, ganun po. Kasi kung meron sana mga ATM doon sa mga remote areas, or yung mga... Wala pa kasing mga mobile ATM yung pag mag-payout, dadalhin doon yung ATM machine na mobile. Para doon sila kumuha ng kanilang mga payout. Kaya, bumababa sila sa sentro. At doon sa pagbaba, doon pumapasok yung mga korupsyon. Kasi si Kapitan ang mag-offer ng sasakyan for the 4Ps beneficiaries. In return, hihingi ng cut doon sa nakukuha. So if you're getting 4,500, sasabihin ni Cap or ni Councilor o kung sino ba dyan ang leader na mag-leader-leaderan, sasabihin niya na, sige, sasama kayo pero yung 1,500 sa akin. Na 3,000 na lang sa inyo. Doon pumapasok yung corruption doon sa part na yan. Kasi nga, hindi accessible yung ATM doon sa lugar nila. Sige, bago tayo pumasok doon sa susunod natin na topiko, may nagtanong dito. Si Norhaya Talib, sabi niya, ask ko lang, kailan po payout ng Sep 12 sa Cotabato City? Kasi na-validate na ako August 16, 2023 pa. Until now, wala pa rin payout. Sige, sino pong sasagot? Yung sa ating Sep 12 po, currently po, naka-waitlist po ang ating mga Sep 12 beneficiaries sa BARM, no? Meron pa tayong nasa 30,000 households po na naka-waitlist pa na meron na pong certificate of eligibility na hinihintay po natin ma-approve na po sa national. So, once na na-approve na po ito sa national, magiging active beneficiaries na po sila. So, doon na po sila mag-start na mag-comply sa ating program. Then, mag-start na po yung kanilang kanilang conditional cash transfer sa kanilang So, sana narinig mo ito, Norhaya Talib, hindi pa active beneficiary sila. Diba? Kasi eligible na sila, pero nasa level pa ng national. At bago natin malamang active na sila at pwede nang mag-payout. Ang sabi naman ni Nur Zakaria, matagal na niyang gustong pumasok sa 4Ps. 3 na lang yung anak niya pero hindi pa rin daw po siya nakakapasok sa 4Ps. Ano po ba yung kailangan na bunuin? Nag-a-apply po ba dyan o naghihintay tayo na meron pumunta para mag-assess po sa pamilya? Ang sabi po sa mga beneficiaries natin ng 4Ps, unang-una po kasi dati, bumababa po talaga yung National Housing, NHTS sa mga areas para ma-target po yung mga possible na magiging beneficiaries natin sa 4Ps, yung mga pregnant or yung mga anak na 0 to 18 years old, para po masali sila sa ating target beneficiaries. Ngayon po, currently, meron po kasi tayong mini-maintain na 4.4 million na beneficiaries sa buong Pinas. Kailangan natin po siyang i-maintain. So, if naka-ano po sa atin is may nakalaan po sa atin na target per year, dapat i-maintain na po natin ito. Hihintayin po natin pag nag-exit na po yung karamihan by
Kasi most likely po, magpapasok na rin po yung mga Para mapalitan. Yung mga nag-exit na mapapalitan. Yes. Ang dalawa lang po kasi talaga pwede dyan. Kapag kahit na-qualified kayo pero walang slot, hindi pa rin kayo makakapasok. Waiting kayo. Pag qualified kayo at waiting kayo, pag merong umexit, doon sa 4-piece, isasama yung mga depende sa number ng exit, yun din po ang papasok. Unless, magdagdag ng number of target si national government. Halimbawa, for this year, sa Bangsamoro Region, 200,000 lang. Pero sabihin niya, sige, gagawin ko rin sa BARM, 250 for 2026. Madagdag tayo ng 50,000. Oo. So, si June case ni Norhaya Talib, okay na yun siya. Kasi eligible na yun. Correct. Oo. So, nag-aantay na lang tayo talaga ng makapasok. official from the national office. Ayan. Para mag-umpisa na yung payout. But the rest, abang-abang lang po talaga tayo, sa mga susunod na step. Kasi, again, hindi po si BARM. Tama ba? Correct me ha? Tama ba ako? Hindi po si 4-piece ng BARM ang nagse-select kung sino. Diba, DSWD ito? National. National. Region 12 ba? Tama ba? National yung selection. Oo. Merong step talaga na nagsiselect. Hindi Kasi yung... ini-encode po yung data ninyo doon sa national. So, sila mag-select nun. So, hindi pwede, ako kailangan ko, mahirap ako, tatlong anak ko, gusto kong pumasok. Hindi ganun kadali. Tama ba? Saka wala rin kamay doon kahit sino pa pong nag-MSSB bar kung sino makakapasok sa 4-piece. Kaya, kung may mag-alok sa inyo na, sige, magbigay ka kasi para makapasok ka, hindi po totoo yan. Wala pong ganyan, ha? Wala pong ganyan. Kahit tanong si Farida Karim, kumusta na po yung mga recording regarding beneficiaries na kaabil ng KYC? Anong KYC? Last March 3. Okay. So, hindi po, iklaro niyo po, Miss Farida. Ayan. Basahin ko yung mga nagtanong sa ating teaser, si Faye Rose PD, sana po mabigyan ng pagkakataon. Si Meng Muhammad, ayan, sana ma-approve po. Hamodi Tagnolis, mahirap po ang buhay, wala po kaming 4-piece. Amira SP, matagal na ako hindi nakarelease. 10 years na po. Amira SP, mag-message po kami. Mag-message po sa amin. Magbigay ka po ng detalye. So lahat po Baka lang nagtatanong. Baka Amira, hindi ka naman dumadalo doon, hindi mo naman sinusunod yung mga conditionalities. Mga condition po yan. Pag hindi mo po sinunod yan, naturally, hindi ka po mabibigyan ng Hindi po yan kasi, hindi po ito siya donasyon sa inyo, ha? Linawin natin, this is not a dole-out program. Hindi ito siya bigay. Yan po ay reward, kung tawag dyan. Kung gagawin mo yung mga kondisyon. makukuha mo. O kung sa 10 taon na yan po, Ma'am Amira, hindi po kayo dumalo sa family development sessions. Hindi po niyo pinag-aral yung mga anak ninyo. Hindi po kayo nagpapacheck up dun sa health center, wala po kayo makukuha. Wala po talaga kayo makukuha dahil kailangan niyo pong sundin yung mga kondisyon bago kayo may makuha. Ngayon, kung nasundin yung lahat at sa 10 taon na hindi pa po kayo nakakakuha, bakit po kayo naghintay ng 10 taon pa bago mag-complain? Sige, so mamaya... Dapat ilang period pa lang, 2 buwan pa lang na hindi kayo nakatanggap, o 3 buwan o 6 na buwan, dapat may reklamo na tinanong nila. Oo. Sige, mamaya ay ipapakita natin merong hotline number si 4-piece para kung meron po kayong mga tanong, bakit hindi kami nakatanggap, ganito, pwedeng i-text niyo po ng diretso yung number na yun. Ayan. Sige, wait forward tayo. Yes. We have 5 minutes more. Sige po, sir. Okay. Para sa ating po 2025 na cash grants, ito po yung ating magiging target. Mayroon po tayong tinatarget this year na 193,788 na households po na active beneficiaries. For the elementary, meron po tayong 85,509. Sa junior high school, 261,382. Senior high school, 51,432. Then, ang ating F1PD, yung first 1,000 days natin na target is 4,380. Makakasama na ba ang FETGov dito? Kasi bago na to, diba? So, same pa din itong 2024, parang carried lang sa 2025. For for 2025 yung set 12 po talaga natin as hinihintay na lang po talaga natin na mabibigay sa atin ng from the national na mabigay yung utos na maisali na po sila, magiging active beneficiaries na po sila. Alright. Actually ma'am, nung December po na
na-comply na po natin yung certificate of eligibility ng 30,000 households. So hinihintay na lang po talaga natin this year na pupasok yung mga beneficiaries natin sa Set 12. Sige. So itong annual CD, So, sa annual PD, yun nga nabanggit po natin kanina na annual po itong ginagawa para pupuntahin ano yung level of well-being ng ating mga beneficiaries. So, ang target po natin na mas this year is nasa 222,543 households. Sige. Ayan. So, anong mga activities natin? Yung mga malalaking activities nyo? Mga highlights na ngayong 2025 for 40s. Ang ating activities po for 2025, no, number 1 is yung 4Ps graduation or yung Pugay Tagumpay natin na magaganap nitong November 2025. Number 2, ang provincial-wide biometric registration na ongoing na po. Number 3, 4Ps beneficiaries ID distribution, ongoing na rin po ito. Then number 4, National Indigenous Peoples Month celebration, Katawid IP exhibit, no, capturing and documentation of indigenous people development. Then number 5, yung 4Ps Youth Leader Congress po natin. Sige. So may kakalit pala sa November 2025. Ilan lahat yung expected na mag-graduate dyan po, sir? May number na po ba kayo? For 2025 po, no, meron po kasi dalawang target dito for graduation, no. Meron po tayong tinatawag ng self-sufficient na na-explain po kanina ni Sir Hanin. Then meron po yung natural attrition na yung wala na po silang 0 to 18 na panganak na nag-aaral. So meron po tayo na sila pwede sumali dahil wala na silang beneficiary na mga bata. Meron po tayong total of 31,101 for this year 2025 na for mag-exit po sa ating programa. So yan sila ay, ang iba pagka hindi pa rin i-recommend sila sa ibang program para magtuloy-tuloy yung kanilang para magtuloy-tuloy yung kanilang ginhawa sa buhay. Yung iba na yung 21,000 na yan ay yan po ba ay magiging vacant slot naman para makapasok yung iba? Yung mga waiting. Yes. Yan naman yun. So expectedly ay more than 20,000 yung makakapasok kapag nag-graduate na. So pero hindi yan siya automatic meron pa rin proseso na yun. So hopefully ay makapasok na kayo yung mga nag-chat sa atin, dasal-dasal para makapasok tayo sa 4Ps. At habang wala pa pong 4Ps, trabaho din po tayo na mabuti para magkaroon ng income. Pakita natin ang 4Ps BARM hotline number para kung may mga tanong kayo, dyan po i-text ninyo. 24/7 ba to? 0997-512-2233. Ayan. I-flash po natin. I-flash natin sa screen. I-flash po natin. Hotline number. 0997-512-2233. 0997-512-2223. Ano ba? 2233. Oo na agad. 2233. 0997-512-2233. Ayan. Tipid naman ng ano natin, tinanggal agad. 0997. I-flash na muna para makopya. Mag-print screen. 0997-512-2233. Ayan po yung, yan na, hanapin niyo po yung number na yan at mag-text po kayo dyan kung may mga concern kayo. Ayan. Parting message ng ating mga guests. Muna Sir Hanin, please. So, maraming salamat po sa lahat ng mga taong sumubaybay at nakinig po sa amin. Wala ka bang message sa mga Para supporters mo na 45,000? Maraming salamat din po sa aming regional program coordinator, si Ma'am Bai Salimar, Instant Sowat, at sa ating Minister sa NSST, si Ma'am Attorney Raisa Jadori. Ayan. Baka may pa-plug na Facebook page kung saan pwedeng hanapin yung mga vlog mo, sir. Sige. Sir Muhammad naman. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, no. I hope po marami po tayo natutunan ngayong umaga sa ating programa. Okay. Ayan. Alright, Andre. Thank you so much. Ihabol ko lang. Omel, Pitingilan, Elias, watching informasyon. Thank you so much. Jana DM, thank you so much. Ayan. Nagtapos tayo sa oras natin na programa. Basta talaga. Basta 4Ps talaga. Ang daming tanong. But, ayan, pinakita na namin sa inyo yung ating hotline number. Pwede po, diretso na po magtanong doon. Ayan. But kung gusto niyo pang magtanong pa ulit, pwede rin mag-chat sa FB natin.
Or sa hotline number po ng radio program na ito, 0919-480-4265. Muli, ito po si NJ Angeles. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Thank you sa ating pong Information and Communications Division ng MSSD BARM. And of course, maraming salamat din kay Carl Daniel, ang IT specialist ng NDBC Cotabato, at ang ating pong technician on board ngayong umaga na tumulong sa atin, Jeff Lungasit, and nasa transmitter site naman, si Alan, Jonathan Estorbo. Ako po si Just Mendez. Thank you so much. Hanggang sa susunod pong Sabado. Ito lamang po sa programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.